Mga kaibigan, ito po, breaking news. Meron ng naitalaga na chairman ng House Appropriations Committee. Kahapon, tinanggal, sinibak si Congressman Saldico as chairman. At ito, sa balita, ang pumalit, walang iba kundi si Madam Chair. Sino si Madam Chair? Si Congresswoman Stella Kimbo. Okay. Ito, balita ngayon ng Inquirer.net. Representative Kimbo to be acting House Appropriations Head, Velasco. Ayan. So, pahayag ito ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo will be the acting chairperson of the House of Representative Committee on Appropriations. Secretary General Reginald Velasco said on Tuesday. Okay, so ngayon, during an interview at the Batasan Pambansa Complex, Velasco was asked if the meeting between him and Speaker Martin Romualdez on Monday night was about the impeachment complaints filed against Vice President Sara. So, hindi. Sabi niya, ito yung kanyang sagot. Hindi kami nag-usap ni Speaker tungkol dito sa impeachment. Pinag-usapan namin yung change sa appropriations. I think si Senior Vice Chair, Congresswoman Stella Kimbo. Okay. So, klaro na. Of course. Velasco replied when asked if Kimbo had accepted this role. So, tinanggap na. She's a member. Sabi niya, wala na. So, tinanggap na ni Madam Chair, totoong Madam Chair na ngayon. Dahil siya na yung itinalagang chairman ng Committee on Appropriations. So, ang tanong, bakit tinanggal si Congressman Saldico? Ayan. Merong magandang vlog ni Attorney Claire Castro sa batas natin plus pagpapaliwanag ni Ed Lingaw ang pagkatanggal kasi may statement si Congressman Saldico na may sakit daw siya, health reasons, kaya gusto niyang magpahinga o magpagaling. Ito lumalabas na yung nangyaring insertions, yung nangyari sa BICAM, yung lumobo ang budget, tinagurian na most corrupt budget, baka ito na yung dahilan. Bakit siya natanggal? Okay, pakinggan natin itong kay Attorney Claire Castro. Ang Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakama-impluwensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Nag-resign ba? Nag-resign na? So ito, ini-interview ni Attorney Claire Castro si Congresswoman Franz Castro. Si Kong Zaldi ko? Sa kanyang pagiging sa Appropriation Committee? Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Oo, parang parang sa nabasa ko rin doon sa kanyang pahayag. Bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas rin po ng pagsibak sa isang opisyal. Ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns.
Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanyang umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam, ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. Sa media, so parang may nabuti naman niya na rin mag-resign dahil mukhang naging... Sa kalusugan niya. Naging... Hindi. Oo. Hindi. Di ba yun ang sinasabi niya? Baka Masyado siya naman na-stress? na-pressure siya. Baka naman na-pressure siya dito sa mga development, sa mga pangyayari doon sa budget. Saan sumabit si Ko? Bilang Yun. Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na berasyon ng General Appropriations Bill. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng Public Works budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork barrel lamang mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Ito, Ano pa yung mga nangyayari sa budget ko? Oo nga. Oo, Bakit nai-stress siya? well, hindi ako privy, no? Pero mukhang karoon ng naging problema. Naging problema si President doon nga sa nangyaring naging desisyon ng BICAM. Ngayon, parang si Chairman ko lang yung parang naging sacrificial lamang. Kumbaga na-sacrifice siya, no? Kasi ang ismi, parang siyempre galit na galit daw si President Marcos doon sa resulta noong BICAM. budget. Pero kung gano'n, dapat binalik niya. Di ba may panahon pa naman sana siya na ibinalik sa BICAM. Parang nasabi niya sa BICAM na ibalik niyo ang PhilHealth, ibalik niyo itong tinanggal sa DepEd, ibalik niyo itong ganito, di ba? Kung meron siya talagang gustong baguhin. Kasi wala naman kasi sa kapangyarihan niya na ibalik yung sa PhilHealth. It is the BICAM Yes, lang. yes. Opo, oo. So, parang may ganong problema doon sa budget, yung tungkol sa impeachment. O May oras pa ba noon ko? Papasko na nun eh. Meron pa. Meron pa. Kasi, alam mo, itong BICAM na to, ang dinig ko nga lang dyan parang 1-2 araw na meeting yan. Hindi naman talaga di ba sinabi nga, pinag-aralan ng task force nila? Oo, pinag-aralan pa po ni PBBM sa ng mga ekspertong grupo niya. Nakita namin sa picture. Oo, for 10 days, no? Mula noong December, kailan ba ipinasa yan? December 19 nang niratify namin. Tapos, meron pa siyang more than 10 days, no? Bago yung third. So kung magbabay ka, may special yun? Diba? Special tawag doon? Parang, special ang hearing yan. Oo, nagawa naman yun noon Kaya talagang dapat, nagagawa naman yan sa mga ibang bill. Kumbaga, kung gusto, may paraan, no? Yes. Ang dami mga proposed bills na nasa mesa na ng Presidente, binabalik pa rin sa BICAM. Minsan nga, binabalik pa sa committee Yun ang word. Kaya talagang may time pa sana kung gusto talaga ni President Marcos na ibalik yung sa DepEd or ano man yung pwedeng ibalik. BICAM kasi ang gagawa nun. Wala sa kapangyarihan niya yun. Kaya siguro, wala na siyang magawa. Pag-isip na lang siya ng mga line item. Kasi dalawa lang yung pwedeng nag-consider. Mandato niya, no? Magbito ng mga line item or absolute. Diba? Ay, hindi na, mahirap naman yun. Kasi kung magiging, tawag dito, yung dating budget pa rin, Absolute dito. Pag sinabi, So yun, naniniwala ba kayo na nag-resign si Congressman Zaldico dahil sa kanyang health concerns o talagang sinibak? I-comment nyo ko no. So,
may mangyari bang pagbabago itong pag-upo ni Congresswoman Estela Kimbo as chairman o as is lang niya pa rin? No change as usual. Comment nyo ko, no? So, ito na. Totoong Madam Chair na siya dahil nung una kasi Vice Chair lang siya. Ngayon, full-fledged chairman na siya, Committee on Appropriations.